So ayan, magandang umaga mga ka-PJ. Kumusta naman diyan? Kumusta? Ngayong araw nga pala ay Sabado, September 27, 2025, no? Oras natin ngayon ay 5:35 ng umaga, no? At ngayon meron na tayong earnings na 1,325 at naka 8 bookings. Alright, so ganun talaga, tsaga-tsaga lang talaga, no? Nakukuha naman sa tsaga yan. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nakukuha yan sa tsaga. Alright, sipag-sipagan ba? Ba't yung boses ko parang hindi pa rin bumalik sa dati? Hindi naman ako masyadong inuubo na. So ibig sabihin hindi pa talaga totally magaling. Hindi pa maganda boses eh. Okay, so ayan, ngayon ay nandito tayo ngayon sa Osmeña Highway. So papunta tayo ng Lapas, no? Para mag-almusal. Then bago tayo mag-almusal, magpakarwas na muna ako dahil madumi na talaga. Madumi na yung ating sasakyan. Kailangan na talagang ipakarwas kasi mamaya-maya lang ay baliwanag na. Mukhang maganda yung ating panahon ngayon. Palagay ko hindi maulan yung ating panahon ngayon. Sana lang, no? Kaya mararapat lamang na tayo'y magpakarwas na. Kasi kitang-kita na yung kaloob-looban. Okay, so ilang araw din tayo hindi na magpakarwas gawa ng tuloy-tuloy ang buhos ng ulan dito sa Kamaynilaan. Kaya yun naman ay nakatabi tayo sa karwas. Pero ngayon, ano pa bang gagawin? Karwas na! So yan, mamaya mga ka-PJ, update ko kayo kung status ng ating Bravo ngayon. Kung maganda ba? Gagarahe bang nakangiti o gagaraheng kulang sa ngiti? Ngayon pa lang, tatawanan na natin yan. Kahapon matumal, no? Buti na lang nakuha rin natin sa tagtsaga. Kahit pitot-pitot, binira natin, di ba? Tsagain natin yan. Pitot-pitot lang eh. Dami nating rides kahapon. At yun nga, asawa naman ng Diyos, sa kabila ng hirap ng biyahe, matumal, pitot-pitot, hindi tayo pinapabayaan talaga. Basta tiwala lang. Huwag kang makalimot tumawag sa kanya. Yun lang talaga ang isa sa sikreto. Di ba? Tiwala lang. Kusang darating yan. Nandito na tayo ngayon sa Makati. Maliwanag na. Napakaliwanag na. Kitang-kita na yung labas. So, kaya hindi na kayang hindi tayo magpakarwas. So una na muna natin gagawin ngayon ay magpakarwas na muna, no? After ng karwas, almusal, sabay online ulit, no? Meron na naman tayong incentive ngayon, 765, 23 rides. Sige, try natin anuhin mamaya. Okay, so mamaya ulit mga ka-PJ, update ko kayo. Alright. So yan, so merong nag-comment, no, si Sir Idol Jeffrey Quito, no? Good morning Sir Idol. Pinapanood daw niya ako ang haba ng biyahe ko. Sabi niya, wala ka na pong time sa pamilya niyan pag ganyan ang haba ng biyahe mo. Yes, tama ka. Tama ka, Idol. Tama ka. Talagang hindi naman sa wala ng time. Kulang siguro, maaari. Pero pag sinabi mong wala ng time, meron naman, siyempre. Nandito lang naman ako sa Pilipinas eh.
Yung iba nga, di ba, nasa abroad taon bago makita yung pamilya. Bakit? Para sa hanap buhay, para kumita, para maibigay yung pangangailangan ng pamilya, mapag-aral sila, di ba? Matupad yung pangarap niya para sa kanyang pamilya. Ako pa kaya na nandito lang sa Pilipinas? Oo, di ba? Anytime pwede naman ako umuwi para makita yung pamilya ko, makausap sila. Kung meron silang problema, pwede nila akong tawagan, pwede akong umuwi. Ngayon din kasi hawak ko naman yung oras ko. Di ba? Nandun na tayo na talagang kulang, no? Pero siyempre sa panahon natin ngayon, idol, practical tayo. Okay? Practical eh. Siyempre, kung gusto ko araw-araw ako umuwi, di ba? Kulang para sa akin. Kulang yung kita, di ba? Kasi pwede ko naman paiksin eh. Hindi ko na kailangan i-hit yung 5,000. Pwede naman eh. Pwede 4,000 lang. Pwede 3,500 lang. Di ba? Kasi magkano lang naman yung boundary ko eh. 1,300. Oh, halimbawa, nag-gross ako ng 3,500. Nag-boundary ako ng 1,300. Mag-gas ako ng, palagay na lang natin na, sige, mataas na yun 1,000 sa gross na 3,500. No? So meron akong magkano na yon? 2,300 na yung nagastos. So sa 3,500, so magkano? Hindi 1,200. Tama ba? May ako sa mati. So 1,200, may 1,200 ako, di ba? Siguro naman malinis na yung 1,200 dahil meron naman tayong natatanggap na mga tip galing sa pasahero, di ba? So malinis na lang yung 1,200. So kung pagkakasyahin mo yun sa pamilya mo, pwede naman. Pero siyempre, idol, may iba pa akong mga pangarap na ayaw ko na ganito lang ako habang buhay. Siyempre nangangarap din naman ako, idol, no? Nangangarap din ako na balang araw hindi na ako magiging ganito, na ganito kahaba bumiyahe. Kasi kung hindi na ako nakikiboundary siguro magbabawas na ako ng oras diyan. No, magbabawas na ako. Pwedeng 5,000 lang talaga, sakto na 'yon, sapat na. Pwedeng 4,500, pwedeng 4,000, di ba? Kasi hindi na ako nakikiboundary, no? Makakasave na ako ng medyo ayos-ayos doon, di ba? Ngayon kasi nakikiboundary lang tayo. Kailangan may obligasyon tayo sa operator, di ba? Kaya yun, hinahabaan natin yung oras, no? So walang pinagkaiba yan sa naghahanap buhay sa abroad, no? Nalayo din sila sa pamilya niya, hindi niya kasama. Mas mahirap pa ngayon eh. Taon ang binibilang eh, di ba? Tanging cellphone lang yung komunikasyon. Ako naman anytime pwede umuwi. Okay lang yan, idol. Mayroon tayong tinatawag na sacrifice paminsan-minsan, di ba? Hindi naman masama yun. Saka nandun naman yung asawa ko para gumabay sa kanila sa pag-aaral nila, di ba? Ako naman yung magpo-provide ng pangangailangan nila, di ba? Pag mawalalahanin, kasi naman ginusto ko naman to. Kasi nga para sa akin, kapag maiksi yung oras ko at uuwi ako araw-araw, mas hassle pa sa akin yun eh, yung uuwi pa ako araw-araw. Kumbaga yung iuwi ko, ipahinga ko na lang, di ba? Sanay na rin naman ako sa ganitong buhay. Dati akala ko hindi ko kaya eh. Ang hirap, no? Kung isipin mo, hindi mo pa nagawa, hindi ka sanay na matulog sa kalya, ang hirap talaga. Pero pag nasanay ka na, wala na yan, baliwala na yan, no? Parang normal na sa'yo yun. Isipin mo yun, hindi lang naman ako ang ganito, at hindi lang mga taxi drivers o mga grab drivers ang ganito. Marami mga truck driver, ganyan yan. Buwanan kung umuwi ang iba dyan, biyaheng mga Mindanao. Diba? Ano lang yan, sir? Kumbaga, nasa ano pa rin naman, nasa sayo pa rin naman. Gusto ko rin naman to eh. Kaya, okay lang yan. Para sa pamilya, gustuin ko magsama-sama kami. Kung wala naman kaming kakainin, wala di ko may bibigay yung pangangailangan nila, lalo-lalo na sa kanilang pag-aaral. Wala rin nga rin. Diba? Ano lang yan, kanya-kanya lang kasi tayo ng ng kapalaran. Kung ikaw pinanganak ka ngayon na medyo maginawa ang buhay mo, tagapagmana ka ng mga ari-arian ng magulang mo, di ba? May iniwan sa iyong pera, bahay, lupa, sasakyan, swerte ka, di ba? Kami naipananganak sa Aspo, as in anak sa pobreng utin. Magdadyaga talaga yan. Ito may booking tayo mga kaibigan. Makati Medical Center papunta ng Cardinal Santos. Sige. Banat! Sana ay nasagot ko ang iyong concern. Concern na siguro si sir sa akin. Salamat, idol. Ay ganun talaga ang buhay. Weather lang yan.
Malay mo, isang araw, hindi na ako sakali matutulog. Di ba? Ganun lang ang buhay. Alright. So yan, update tayo mga ka-PJ. Oras natin, no? Alas 5:15, no? At nandito na tayo sa Muñoz. So, rolling na ako ng pauwi ng Valenzuela, mga ka-PJ, no? Kasi kailangan kong umuwi ng maaga dahil mamayang madaling araw, ihatid ko na yung anak ko na babae doon sa Cavite. Kaya kailangan kong umuwi ng maaga, no? Sayang, maganda sana biyahe, oh. At yung earnings natin ngayon, no? Aga-aga pa lang, oh. Baka meron na tayong 5,253. At naka 23 na bookings. Ganda sana eh. Siyempre may obligasyon eh. Kailangan ko siyang ihatid sa Cavite. Kaya ako ay magpapaalam na muna pansamantala, mga ka-PJ, dahil ako ay uwi na. Pagdating din sa may Balintawak, papasok na ako ng Inlex, sabay dire-diretso na ng aking tahanan. Alright, so hanggang dito na lang muna ako, ka-PJ nyo, temporary. Sending off. Ingat mga ka-PJ, no? Ingat sa mga nagbe-bravo. Siguro Tumira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero